Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kung ang budget ng Office of the Vice President sa Senado ay nakalusot. Sa Kamara kaya makalusot ba itong budget ni Sara sa mga kongresista? Yan ang malaking katanungan, pero asahan na natin na hindi ito makakalusot sa Kamara na proposal budget ni Sara na aabot ng 2 bilyong peso mahigit. Kasi po una nang nagsabi ang Makabayan Bloc na si Franz Castro na kung sa Senado ito ay nakaligtas, sa kanila daw na mga kongresista, good luck na lang daw dahil bubusisiin nila itong mabuti. Para po sa karagdagan pang mga detalye ng pahayag ni Castro, panoorin po natin ito. Napanood nyo naman po ano po ang sagutan ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Risa Ontiveros dyan po sa Kamara pag nadaan po dyan yung budget ng Office of the Vice President. Ganong klaseng pagbusisi din po ba ang gagawin ng Kamara? Yes, sa bahagi namin kasi tinitingnan din namin line by line, line item. So sa ginawa ni Senator Risa Ontiveros, inisa-isa niya, ganon din yung gagawin namin. Kasi kapalad nung last year, napansin ko na rin yan yung mga line item na kaparehas ng mga serbisyo na ginagawa ng ating mga government agencies, na parang nagiging redundant and duplication. Kaya nga, ang laki-laki ng parang kumbaga, halos kalahati, puro ayuda rin, yung budget ng Office of the Vice President. Kaya titignan din natin yan. Opo. Kaya lang po baka pumalag. Nakita nyo naman yung actuations ng Vice President. Ano po? What do you think? Ano po? Okay ba yun na gano'n? Na parang ang tapang pa ng Vice President habang binubusisi ang budget niya gamit ang pera ng bayan? Well, parang style niya yun, dahil nasusukol siya doon sa hindi magandang gawi kahit parang parang nagbubuga siya, parang pusit style. Kaya kami halimbawa itong libro na ito, hindi talaga dapat payagan ito, Kasi siya nga yata hinamumulitika So hindi pwedeng pondohan ng gobyerno yung isang libro na siya ang author tapos ipamimigay sa mga tao, di pag ginawa yan, di kahit na sinong government officials pwedeng gawin yan. Opo. So sa palagay ninyo, kung kayong tatanungin Representative Castro, hindi na kailangan ng librong ito? Yes, oo. Hindi naman kailangan niyang libro na yan, Lalong-lalo na parang propaganda, book. Tapos, yan naman ay parang kabaliktaran naman ng kanyang ginagawa. So, talagang sa bahagi ng Makabayan ay talagang bubusisiin namin yan, piece by piece, ang dadalhin yan, at hindi namin papayagan talaga mapondohan yan. Ayaw mo ba nang maturuan ka ng pagkakaibigan? Because that is the essence of the book, Congressman Franz? Well, yung salitang kaibigan, relative yan, kung paano gagamitin ng isang tao, isang public official. So, syempre, kung may mamalasakit ka sa taong bayan, so hindi mo sila iiwan or hindi mo sila tutulungan mo sila, 'di ba? Yung mga ganon. Oo, pero naging issue din, ma'am, yung kasi sa dulo ng libro, may picture po si Sara Duterte. Siyang author, natural may picture talaga siya, siyang author. Isang tunay na kaibigan. Author nga siya. Parang pagpapakilala sa kanya, So, yan, 'di ba? Yung mga ibang author nga, hindi kanyang kalalaki yung mga mukha na nilalagay nila sa libro nila. Maliit lang yung pangalan nila o kaya parang ID type yung kanilang picture. Pero siya, nilagay niya yung ganyan, So parang epal yan, Yung book na yan ay epal yan, gagamitin yung pondo ng mga mamamayan para sa sarili niyang propaganda. Opo. Pero sa kanyang press con, para sinabi ni Vice President na napupolitika siya. Ano ang sagot nyo doon? Kayong mga bumabati ko sa kanya, kasi kung si Senator Risa partner, kalaban, mortal na kalaban din ni Vice. Lalo na rin si Franz Castro. Dahil nga siyempre makakaliwa. Ang sinasabi niya, pinupolitika siya, Congresswoman. Well, ang budget hearing naman talaga, 'di ba? Choice 'yon, Sa amin sa bahagi namin sa Makabayan,
talaga namang consistent naman kami na binubusisi namin lahat ng lahat ng budget ng lahat ng mga agency. Walang nakakalusot sa amin. Kaya hindi yun pamumulitika kasi yun ang aming trabaho. So kung ang tingin niya ay pamumulitika yan, baka siya yung mas namumulitika dyan sa mga libro niya. Opo. At ngayon, itong si Vice President, sabi niya, hayagang pinag-uusapan ng mga congresspersons ang kanyang impeachment. May nararamdaman ka ba't naulinigan dyan sa mga katsukaran mo sa Kamara na meron nga? Yan daw ang tinutumbok talaga. Oo. Wala akong alam dyan, Alvin and Doris, pero bakit parang directly siya yung nandito at siya yung nakakarinig, no? Parang privy siya, no, sa mga pinag-uusapan. So wala pa naman kasi wala pa naman nagsasubmit ng impeachment, 'di ba? Mag-emanate yan doon sa ating mga kababayan na i-endorse naman yan ng mga kongresista. Well, yan talaga ang impeachment, political action yan, no? Depende sa dami ng mga kongresistang ayaw sa'yo. So, pero as far as we are concerned, wala pa kaming naririnig na ganyan dito. But just in case na magkaroon man, susuportahan po ninyo? Pag-aaralan muna namin, kasi process yan, yung content at saka yung, yung content and form. So, pag-aaralan namin. Sige. So ngayon, kailan dadaan ang budget ng Office of the Vice President dyan sa inyo, Congresswoman? August 27. Next week. Next week pa. Hindi. Tama, next 21 week. na yan. Next week. The week after pa. Okay. So asahan na niya. I think parang put on notice na si Vice President na kung binusisi sa Senado, makakaasa siyang bubusisiin ng Kamara, kung Franz. Oo, sa amin lang talagang dadaan yan sa butas ng karayom. Okay, sige. Only for the 10 million. Kasi mali, kung tutuusin, Maliit Kong Franz, naman. maliit naman yung 10 million. Sabi ko kay Doris, palusutin nyo niya. Basta ma-explain niya lang anong essence nun. Kasi simple lang nga yung tanong Oo. Explain mo lang, di ba? Ano bang kahalagahan yan? Yan ba importante? Kasi tayo nagbabayad dun Exactly. Pera natin yun. Oo, baka hindi namin palusutin yun, no? Saka yung mga redundant na yung mga budget para sa mga redundant and duplication na programs ng mga line agencies. Tama. Okay, sige. Hanggang dyan muna. Kong, thank you ha. Maraming salamat, Kong. ma'am. Thank you. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.